Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Meron tayong kasabihan na manakawan ka na, huwag ka lang masunugan. Dahil kung ikaw ay manakawan, ilang bagay na mahalaga lang naman ang mananakaw. Hindi naman lang. Pero kung ikaw ay masusunugan, lahat tupok. Kahit na hindi masyadong mahalaga pagdating sa pera. Ibig sabihin, meron itong halaga para sa iyo, personal. Pero meron din tayong kasabihan na di bali nang masunugan ka, huwag ka lang mamatayan. Dahil ang mga bagay na nawala sa iyo, kung ikaw ay masusunugan, pwede mong mapalitan. Pero ang buhay na nawala, hindi mo na may babalik, hindi mo na mapapalitan. Hindi mo na pwedeng ibalik yung nakaraan para gawin yung mga bagay na dapat mong ginawa o hindi ginawa. At ito yung paanyaya sa atin ng mga pagbasa muli, na kilatisin at pag-aralan ng ating buhay, na ang buhay natin ay isa lang. At hindi tayong nagmay-ari ng buhay. Wala ring remedial, wala ring exam kung tayo ay babagsak sa buhay natin. At ang paanyaya sa atin, itong umagang to, gusto kong pagtuunan natin ng pansin, ay yung sinabi ng ating Panginoon sa simula ng ating ebanghelyo. Sinabi niya na walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Maraming magtatanong tayo, di ba, Father, gusto naman ng Panginoon na umunlad tayo. Oo, tama. Isa tong katotohanan na hindi natin pwedeng isang tabi, na kalooban ng Diyos na tayo ay umunlad, na tayo ay dumami, na tayo ay lumaki, na tayo ay maging magaling, na tayo ay yumaman. Kalooban niya ng Diyos. At hindi ito, o maitutulad natin to sa mga magulang natin, na nais ding para sa mga anak nila na higitan sila. Na maging higit ang mga anak kaysa sa magulang. Yung mga mababait na magulang lang at saka yung nakakaunawa. Merong mga magulang na binabaliwala ang anak. Pero ang matuwid na magulang, ninanais niya na mahigitan siya ng kanyang anak sa pamumuhay, sa pananampalataya. Kahit naman tayong mga pari, mga deacon, mga bishop, nais natin bilang pinuno na mahigitan din tayo ng mga taong pinapamahalaan natin sa simbahan, na mahigitan tayo sa pananampalataya, sa pagiging tapat, sa paggawa, sa kasipagan, sa pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. At marahil, ibang bagay o ibang pananaw yung sinasabi ng ating Panginoon nung sinabi niyang walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. Kung titingnan natin yung Ebanghelyo, yung mabuting balita, yung Mateo 10, tinipon niya yung 12 sa simula. Tinipon niya yung 12 alagad, binigyan niya ng kapangyarihan at sinugo niya ang 12. Sinugo niya upang magpagaling ng may sakit, magpalayas ng demonyo, ipamalita ang mabuting balita, gumawa ng kabutihan. At sinabi niya na sa inyong paggawa, darating ang pag-uusig.
ipagkakanulo kayo, kapopootang kayo, uusigin kayo, kahit ng inyong mga mahal sa buhay. At ang sinasabi niya, kung ako ay ipinagkanulo, hindi kayo makakaligtas. Ipagkakanulo rin kayo. Kung ako ay kinapuotan, kakapuotan din kayo. Kung ako ay inusig, uusigin din kayo. At dalawang bagay ang makikita natin kung bakit hindi natin mahihigitan ang Panginoon. Una, batay sa mga sinabi ko at sa unang pangyayari ng Ebanghelyo. So, dalawang bagay ang makikita natin. Una, hindi lahat ng bagay ay magiging atin. Yung Ebanghelyo natin, 2 linggo na yung nakakaraan, tungkol sa ubasan. Hindi tayo ang may-ari ng ubasan. Tayo ay pinagkatiwalaan, katiwala, tayo ay pinagkatiwalaan upang pamahalaan ang ubasan, ayusin, upang magkaroon ng bungang matamis. So ito yung ibinigay sa atin. Ito yung binigay na karapatan sa atin. Na tayo ay tagapamahala. Hindi atin ang ubasan. Dahil makikita natin ng Ebanghelyo na kinuha nung mga magsasaka, inangkin ng magsasaka yung ubasan sa may-ari. At hindi lang yon, pinatay yung mga sugo, pati yung nag-iisang anak. At ito yung bagay na maaaring magdulot sa atin ng paglayo natin sa Diyos. Na makita na maunawaan natin na hindi tayo may-ari ng buhay natin. Magandang pakinggan na ikaw ay may-ari ng isang ari-arian. Di ba? Akin yan. May mga biruan pa nga tayo. Wala yan sa lolo ko. Nakikita mo ba yun? Sa lolo ko yun, di ba? Pero, bilang magulang, tayo ay pinapaalalahanan na ang ating mga anak ay hindi natin pag-aari. Ang mga bagay na nakikita natin o pwedeng sabihin natin tayo ang may-ari, hindi naman talaga tayo ang may-ari. Tayo ay pinagkatiwalaan lamang. At kung pupuntahan natin yung anak, hindi natin darating ang araw na hindi natin pwedeng ipilit yung mga bagay na gusto natin. Dahil darating ang araw, lalaki sila at magkakaroon ng laya na magdesisyon. Gagawa rin sila ng desisyon. Hindi na natin may pipilit, anak, kumain ka ng gulay. Anak, maligo ka na. Di ba, merong mga anak na, nay naman, ang laki ko na eh. Diba? Hindi mo na ako kailangang pagsabihan. Pero, ang hamon sa atin, nawa, habang sila ay nasa panahon o edad pa na pwede nating pilitin. Ibig sabihin, bata pa sila, hindi pa nila kayang gumawa ng malalaking desisyon. Pilitin natin na mamunga sila ng matamis na bunga. Ipilit natin yung kaharian ng Diyos. Dahil darating ang araw talaga, paglaki niyan, ikaw na yung iiyak. Di bali nang umiyak sila ngayon. Di ba? Dad, ayokong magsimba eh. Ayokong mag-ministry. So pipilitin mo, iiyak.
Di bali nang umiyak sila ngayon, wag lang dumating yung panahon na ang magulang naman ang iiyak dahil ayaw ng anak. So, pilitin natin. At ang nais ko makita natin na sa buhay natin at kung inaako natin yung sarili nating buhay, nakikita natin na tayo ang may-ari ng buhay. Nagsisimula yung karapatan. O sa English, entitlement. Kasi merong ibang pagsasalin yung karapatan. Entitlement, karapatan. Na kung saan, nakikita natin na tayo ang may-ari ng ating oras. Kaya nga minsan, sasabihin natin, Father, ang tagal ko ng member, ang tagal ko ng nagsisimba, magpapahinga muna ako, hindi mo na ako attend. Entitlement. O di naman kaya, Father, karapatan ko to. Karapatan ko naman na lumigaya. Entitlement. Ang karapatan ay simula ng kalungkutan. Dahil nakakalimutan natin na ang lahat ng grasya ay nanggaling sa Diyos. Ito ay kanyang binigay sa atin. Sinabi nga sa tugon ng awit natin kanina palaging nauuna ang grasya ng Diyos sa buhay natin. Bakit? Upang tulungan tayo sa buhay natin. Pero kung sisimulan natin ang ating karapatan, sabi nga, meron ng lumang palabas nun sa TV tungkol sa mga abogado o yung host abogado tungkol sa mga legal na usapin. Ang title ay, Kung May Katwiran, Ipaglaban Mo. Ewan ko natatandaan nyo yan. Pero ngayon, hindi nakatwiran yung pinaglalaban natin. Karapatan natin. Masama ba yon? Masama dahil, o hindi mabuti dahil, ipinipilit nito na tayo ang may-ari ng ating buhay. Maraming linggo na yung nakaraan, nagpakain kami ng mga tao sa kalsada, street dwellers, at sa kahabaan ng TAF. Binibigyan namin ng pagkain. Yung iba tulog. Kasi siguro puyat o nanghihina dahil di pa kumakain. Ginigising namin, sabi, Kuya, ate, may pagkain kami para sa inyo. Sa 20 binigyan namin ng pagkain. Isa lang yung nagsabi ng, salamat po. Yung iba ang sinabi, ito lang. Yung iba ang sinabi, walang pera. At syempre, sasabihin namin, wala po, pagkain lang. At yun yung sinasabi kong karapatan. Karapatan namin na tulungan nyo kami. Karapatan namin na bigyan nyo kami ng pera kasi mahirap kami. Wala kaming trabaho. Dito lang kami sa kalsada natutulog, oh. At ang karapatan o entitlement ay simula o katapusan ng pasasalamat. Pasasalamat sa Diyos sa lahat ng pagpapala niya. Ang karapatan o entitlement, simula ng katamaran. Katapusan ng ugnayan natin sa Diyos. Pero may isang bagay pa na hindi natin mahihigitan. Na hindi mahihigitan ng alagad ang isang guro. Ito ay ang pagmamahal. Dahil kasama ng pagmamahal, pagluha. Hindi maiaalis. Kaya nga, pagkatapos ng gospel ngayon, bukas, sasabihin ng Panginoon, kung gusto mo akong sundan, buhatin mo yung krus.
Hindi ka pwedeng sumunod kung mas mahal mo ang iyong mga magulang. Kung mas mahal mo ang iyong mga anak, kaibigan, kaysa sa akin. Ang pagmamahal, palaging may dalang pigati. Bakit? Dahil ipinapaalala nito at nakikiisa tayo sa pigati ni Kristo. Magandang pagsasalarawan at tingnan si Kristo na nakapako sa krus. Maraming taong gusto siyang yakapin, gusto siyang sundan. Pero tandaan natin, ang pagyakap natin kay Kristo ay pagyakap sa kanyang pagkatao. At ang kanyang pagkatao, pag sinabing pagkatao ni Kristo, ay yung nasa krus siya. Hindi natin siya niyayakap sa kanyang kaluwalhatian. So anong ibig ko sabihin? Pag niyakap mo si Kristo na nakapako sa krus at niyapos mo siya, yung tinik na nasa ulo niya, babaon din sa ulo mo. Ulitin ko, sana ma-picture natin. Ang pagyakap sa Diyos at pagsunod sa Diyos ay pagsunod kay Kristo sa kanyang pagkatao, hindi sa kanyang kaluwalhatian. Lagi nating gusto sundan yung kaluwalhatian niya. Wala namang masama doon, pero kailangan din nating maunawaan na ang pagyakap natin sa kanyang pagkatao ay yung nakapako siya sa krus. At pag yumakap ka sa kanya, yung tinik sa ulo niya, babaon din sa ulo natin. Kaya palaging may pagluha sa pagmamahal. At hindi natin mapapantayan ang pagmamahal ng Panginoon. Dahil labis-labis yung kanyang pagluha para sa atin. Kaya isa pang bagay kung bakit may pagluha, dahil hindi kumpleto yung pag-ibig natin. Kaya nga kailangan natin ang pag-ibig ng Diyos. Palaging may kulang. Palaging may hinahanap. So muli, sa ating pagsunod sa ating Panginoon, nawa maunawaan natin na hindi tayo ang may-ari ng ating buhay. Tayo ay tagapamahala. At gawin natin ang lahat upang mamunga tayo ng matamis na bunga. Dahil sinabi ng ating Panginoon, ginawa niya na ang lahat. Nagtanong nga siya ano pa ba ang nakalimutan ko para mamunga kayo ng matamis na bunga? Ginawa ko na ang lahat, pero ba't nung pinitas ko kayo, maasim ang bunga ninyo? At dalawang bagay, muli, hindi tayo may-ari. Ang may-ari, hindi tayo may-ari ng ubasan, at ang pagmamahal ay palaging may pagluha.